Morning. Pakibati yung katabi mo ng good morning. So, summer na. Ramdam na natin yung init, ano? Naghahanap tayo ng, by the way, naghahanap tayo ng lugar natin for our family day. Sino sa inyo gusto sa beach naman tayo? Sa dagat naman tayo mag-family day. Beach. O konti lang. Gusto nyo swimming pool pa rin? Sino gusto swimming pool? Wala. Sino gusto dagat? Ayun, mas maraming dagat. Dalawa kamay pa. So pray natin na makahanap tayo ng dagat. Dagat para sa ating family day. Okay, kung meron kayong Bible, let's open our Bible in Jeremiah chapter 29, 10 to 14. Let's be encouraged by the Word of God that we are all in a journey. Nasa journey tayo, paglalakbay. Ang buhay natin ay isang paglalakbay dito sa daigdig. This morning, parang all of a sudden, sabi ko kay Mama Che, tingnan mo nga kung ilang taon na naging under ng Roman Empire ang Israel. No? Ilang taon ba sila naging under ng Roman Empire? So di ba, madali na ngayon di ba? Punta ka lang sa Google, tatanong mo lang. So for how long? For how long ang Israel naging under ng Roman Empire? So surprisingly, hindi to masyadong nabibigyan ng pansin kahit sa mga nag-aaral. 350 to 400 years ang Israel under ng Roman Empire. Imagine, 350 to 400 years. So, ganong karaming henerasyon. No, yung under sila ng Roman Empire. Parang ang Pilipinas, di ba? Ilang taon tayo under ng mga Kastila? Alam niya? 333, no? Madaling tandaan yung 333 sa Quiz B. No? No, lumaban ako ng Quiz B ng elementary, no? Social study. At imagine, ang tagal, they were under the bondage of the Roman Empire for 400 years, the maximum. So, saling lahi yun. Ngayon, every 20 years, we have a generation. Diba yung Gen Z, then after the 20 years, then we have the Gen Alpha. No? After 20 years, the generation Beta will come. So, every 20 years, meron ng generation tayo na kinikilala. So, kaya nag-iiba-iba na daw, no? Malaki na yung pagitan. Just imagine a nation of God under the Roman Empire for 400 years. So, we are all in a journey. Ilang taon lang tayo mabubuhay. Ilang taon nyo po gusto mabuhay? Tanong mo yung katabi mo, ilang taon mo gusto mabuhay? Before I showed you the average, anyway, madali na ngayon sa Google, you can find the average. 56 to 60, that's the average today of the lifespan. So parang ang iksi lang. Pero, siyempre, maraming humahaba ang buhay. Nag-iingat sa pagkain, nag-exercise. Gusto natin na mahabang buhay natin, di ba, iniingatan natin. Meron naman, wala sila pakialam sa buhay nila, sa kalusugan nila. May mga gustong mabuhay, gumagastos ng malaki para mabuhay. Meron naman, walang ganang mabuhay. Pero sila minsan, buhay pa rin. So we cannot tell, parang sa kabila ng may panggastos ka, minsan hanggang doon na lang talaga yung buhay. Galing kami ng Bicol kay Auntie, week before her death, dinalaw namin siya, nasa ICU na siya. Pinag-pray pa namin, pinayaga kami pumasok, 3 kami sa ICU. Pero inaalaw lang kasi sa ICU, isa lang .
Pero dahil sabi ng kanyang anak, sina pastor po, pagpe-pray over, no, si mama. Pinayagan kami tatlo. So we were there week before her death. No? Parang nung pinag-pray namin siya, um, tumutugon pa siya, no? Nagtatamusa pa siya, although naka-ventilator na siya, pero sinasabi niya sa amin, hindi ako makasalita, parang hindi daw siya makasalita. Siyempre naka-vent kasi siya, naka-intubate. Pero after that, bumalik uli kami ng Bicol kasi namatay na siya. No? Ilang taon si auntie? 77, at the age of 77. So parang who can tell, no, kung gaano kakahaba pa mabubuhay. No? Kaya samantalahin natin, ayusin natin yung buhay natin, no, habang buhay tayo, meron tayong pagkakataon, no, na magamit yung oras, taon, no, natin dito sa daigdig. So, tingnan natin yung journey ng Israel. No? Verse 10, this is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. No, 40 years in the wilderness, sino nakakalala nun? Di ba? 40 years in the wilderness, ang mga Israelita, from Egypt to the promised land, 40 taon sila sa wilderness. Then after waiting for 40 years, nakapasok na sila sa lupang pangako. Pero hindi sila doon nagtagal, no? Sa lupang pangako. Sumuway na naman sila sa Diyos. Matagal din naman, ilang hari ang dumaan, no? Lumipas sa kanilang kasaysayan. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, binihag naman sila ngayon sa Babylon for the next 70 years. Grabe yung bilangan, ano? 40 years wilderness, then 70 years captivity in Babylon. 70 years, no? Sabihin, may mga nabihag doon na talaga namatay, no? Dahil sa 70 taon. Pero may mga nakalabas ulit from Babylon na binalik ulit sa lupang pangako. Then afterwards, nabihag naman sila sa kanilang sariling lupain for another 400 years, no, under the Roman Empire. So it's a journey, you know. God's chosen people dumadaan sa ganito, no, na bahagi ng kanilang buhay, no, na para makuha lang kung ano ang gusto ng Panginoon para sa buhay nila, para sa kanila. Pero pangako ng Lord, after the 70 years, I will come back. I will bring you back to your promised land, you know, promised land. That's verse 10. Then we have the popular verse 11 in the context of 70 years. Okay? Ano yung popular verse natin? Verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. But remember, it's given pangako. I have the Kaya ano man yung ating sitwasyon, pero on sa atin. May pangako ang Diyos sa atin. So, ano yung pangako niya? Alam niya kung ano yung plano niya. March, April is a graduation month, no, ng mga estudyante. Sino yung mga nag-graduate dito? Mga students. Yan, di ba? Yung mga estudyante. Ito yung buwan, di ba, na lilipat kayo parang sa isang baitang na naman ng inyong buhay, no? Sa inyong pag-aaral. Sa inyong pag-aaral, di ba? Yun yung
paglalakbay natin eh. Pero dapat natin makita na yung Diyos natin may plano sa buhay natin. Sabi mo nga sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. Katulad ng bumili ka ng cellphone, di ba? Na pagbili mo ng cellphone, merong manual, no? Na kung saan, no? Doon sa manual, doon nakasaad lahat, no? Yung functions, di ba? Para maintindihan mo gamitin yung cellphone, para saan siya, no? Para mapakinabangan mo siya, no? So dapat you must have an operational manual para completely, no, meron kang pagkaunawa, understanding, no, of your cellphone. So our lives is the same with our God, di ba? Meron ng plano ang Diyos sa iyo, at paano mo yung malalaman? You need to go to Him. Okay? Kailangan pumunta ka sa Kanya, no? Kailangan tanongin mo sa Kanya, no, kung ano ang plano niya para sa buhay mo. Alam niya na ba yon? Yan, tanongin mo nga yung katabi mo, alam mo na ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? So may plano siya sa atin. Actually, positive yung dineclare niya dito, di ba? What is His plan? Prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. So in the middle of captivity. So that is the plan of our Lord. So let us be encouraged, no? Nasaan man tayo ngayon, ano sitwasyon natin, may plano ang Panginoon sa atin, maganda ang plano niya para sa atin, no? Maganda kinabukasan ang nag-aantay sa atin, no? Para sa atin na kanyang mga anak. I think this speaks to the Israelites, no? But it still speaks to us, no? As God's people. So applicable pa rin ito sa bawat isa sa atin, no? Na may magandang plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. So that will serve, no, as a guide, no, for our lives, no, as a group and as individuals, no. You know, in life you must have a guide, no. Meron kang tina-target, no. Meron kang kilometer post, no. Na kung saan ito yung next journey, no, ito yung pupuntahan mo. No, at this age, by this age, no, nandito na ako because I know this is God's plan for my life, no. So you can divide it by 10, iksi lang ng buhay natin, eh, no? At age 10, no, nasa na yung mga bata, no? Tapos at age 20, nasan ka na? Diba, at the age of 20, nasan ka na dapat ngayon? At the age of 20, I think, tapos ka na ng by your journey in life. So I think by 20, your path is already, no? By age 30, so most probably you are already settled, no? Lahat ng equippings, lahat ng trainings, advices, no? Experiences that you've gained from 30 years. 30 years is the application time. It's the application time. Even Jesus Christ, at the age of 30, He entered into the ministry. Why? Because at the age of 30, you are ready. Handa ka na. So, tanongin mo nga yung mga nasa edad 30 dyan, handa ka na ba? Then, alam mo na yun, pagtuntong mo ng 30, no? Somehow, your journey is clearer, no? Kung saan ka pupunta. Anong gagawin mo? No? Anong direction? Di ba? At the age of 40, no? Then 50. So, yung mga ka-50 natin dito. Now, no? Yung ginagawa mo in life at the age of 50, there's no turning back, no? There's no, to change career, shift career is difficult at the age of 50, at the age of 60. Pag tungtong mo na ng 70, at 70, sabi nila 60 daw, wala na magagawa. No, yung mga nagkokontrol ng mundo ngayon, nasa 70 years old above.
yung mga presidente na naglalaban-laban ngayon, nasa 70 above yung mga yon. No? Presidente ng Israel, North Korea, USA, Iran, ewan ko yung pumalit, pero yung napatay, siyempre, matanda na yun. At the age of 70, they're controlling the nations. No? So, at what age will they graduate? I do not know, 80, 90, So, that is a journey, That's a journey in life. So, tanongin mo yung katabi mo, kamusta ng paglalakbay mo, kapatid? So, walang excuse, 10 years old ka man, 20 years old ka man, 30 years old ka man, 40, 50, 60, So, actually, the most productive life or age, is 60 to 70, di ba? According to a survey, 60 to 70. Yun daw yun. Pagpasok mo na ng 60, yun yung pinakamabungang buhay. No? Ang pangalawang pinakamabungang buhay is 50 to 60. Pangalawa lang. No? Pangatlo is 70 to 80. Yun yung pangatlo. Hindi 40 to 50. Kala natin 40 to 50. But 70 to 80 is the third most fruitful age. So, ang pang-apat, 40 to 50. So, hindi ko alam kung nasaan tayo, pero I'm still looking forward to reach 60 kasi that is the most fruitful age that I can reach. Masarap ata mag-senior. Meron ka ng 20%. Libre na ang parking mo sa SM. So, marami kang discounts. At siyempre, accomplish ka na, marami kang magagawa. Concentrated ka na, focus ka na. Pero siyempre, ang kalaban mo, physical, di ba? Pagka medyo may edad ka na, mapagod ka na. Sabi ko kay Mami Che, mag-anniversary uli kami. Sabi ko, mag-drive lang tayo uli. Kasi hanggang kaya ko pa mag-drive, dito lang muna tayo sa maabot ng sasakyan. Pagka medyo senior na tayo, saka na tayo lumipad, mag-aeroplano, saka tayo lumayo. Gusto ko i-enjoy yung panahon na kaya ko pa mag-drive. Sayang na-miss nyo yung bonding ng leaders kahapon. 2 days. Tara, sama kayo next time. Bawal yun. May usapan kami. Hindi kami mangungulit sa inyo. Pero sayang, na-miss natin yung bonding. Okay, the next verse, ito yung dapat we're all aware of. Sabi niya, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Isasadsad tayo ng Lord, para tumawag tayo sa Kanya. Para alamin natin na, Panginoon, ano bang plano mo sa akin? Diba? Ano bang gusto mong gawin sa buhay ko? So isasadsad tayo ng Lord. God will allow wilderness, captivity, bondage in our lives so that we will call upon Him. We will call upon Him. So, yun ang inaantay niya na ma-realize natin na wala tayong ibang tatakbuhan. Wala tayong ibang tatawagin. Wala tayong ibang lalapitan, hihingan ng tulong, kundi siya. Kaya gusto niya dumaan tayo minsan sa pinakamadilim, pangit na bahagi ng buhay natin. Para paglabas natin noon, sa bahagi ng buhay natin yon, alam na natin dahil tumawag tayo sa Diyos at maliwanag na alam natin kung anong gusto niya para sa buhay natin. At dito gusto ko yung comment ni Ate Sally. Sabi ni Ate Sally, pagka may dinadaanan na katigas dahil sa katigasan ng ulo, sabi ni Ate Sally, nag-iipon lang yan ng patotoo. Sabi niya sa Ate Sally. Nag-iipon lang yan ng patotoo. Para may patotoo siya. Para may patotoo siya. Which is right, di ba? Minsan darating ka talaga sa pangit na bahagi ng buhay mo. Katigasan ng ulo mo, ayaw mo sumunod. So the Lord will allow that. Pero at the end, that will be your testimony. That will be your testimony. Pag nakita mo na talaga yung totoong buhay, kung gaano kaganda yung buhay ng gusto ng Panginoon para sa iyo, at kung paano mo sinisira, kung paano mo binabaliwala,
So yung mga panahon na yon, yun yung ipagpapatotoo mo. No? Dahil doon ka nang galing at doon ka natuto. So, are we calling God? No? Tumatawag pa tayo sa Diyos na difficult moments ng bahagi ng buhay natin. Kanino tayo lumalapit? Na-realize ba natin ang pangangailangan natin sa Kanya? Up to verse 14, let's read. Verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. No? With all your heart. That is the promise of God. Diba? You will find me when you seek me with all your heart. Don't rise up. No, don't stand. Don't stand wherever you are until you hear the heartbeat of God. Until you hear the message of God for you. Don't stand. Don't leave that place until you are clear that this is God's voice in your life. Huwag ka munang umalis hanggat di mo naririnig ang tinig ng Panginoon sa buhay mo. Sa buhay natin na masyado tayo nagmamadali, gusto natin laging may ibang ginagawa, gusto natin na laging merong pinupuntahan, merong mga bagong karanasan, o bagong lugar, ang payo natin, huwag ka muna magmadali. Huminto ka muna, makinig ka muna, baka may sinasabi ang Panginoon sa'yo. Hindi mo makuha sa pagmamadali mo. Sa pagmamadali mo. Hindi natin makuha. So, but God's promise is, if we will seek Him with all of our heart, then He will speak to us. He will reveal to us His heart. His heart. That's the downward movement that we want to experience. Downward movement sa Diyos na nangungusap, kumikilos sa buhay natin. So it's a downward movement. Buhay natin, we have that downward movement in our lives. Kailangan napapakinggan natin siya kung ano yung kanyang gusto sabihin sa buhay natin. Then the next verse, last verse is verse 14. I will be found by you, declares the Lord, and I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I carried you into exile. And lo and behold, it happened to Israel. Diba? After 70 years, bumalik sila doon, and then they were under the Roman Empire, and then nawala uli sila as a nation, and then ngayon, they're already a nation again. So, para sa atin, ganun din ang gusto ng Lord na gawin sa ating paglalakbay, sa buhay natin. Mabalik tayo sa Kanya. May ayos yung ating buhay na pinangungunahan niya, at tayo naman po ay naglalakbay, di ba, sa layunin at plano ng Diyos para sa ating buhay. So, hindi ko alam kung nasan tayo ngayon sa journey natin. Hindi ko alam kung ngayon mo palang nalalaman yung plano ng Panginoon sa buhay mo. So, lakaran mo na yun. Meron naman, nalaman na nila yung plano ng Panginoon sa buhay nila, pero iniwan nila. Pwede ka naman bumalik. Because the promise, is I will bring you back from your captivity. Ibabalik ka naman ng Lord there. If you will seek me, sabi ng Lord, with all of your heart, then I will bring you back. I will bring you back from that captivity, from that 70 years. Dadalhin kita doon sa plano ko sa iyo, because I know the plans I have for you. So that's instead of wandering around and we don't know what to do with life, so pwede tayo na gamitin ng Lord ayon sa Kanya. One question na lagi namin tinatanong ni Mami Che sa isa't isa. Kanina lang tinanong ako ni Mami Che, are we good? Are we good? Sometimes after we minister in a province, after we minister, yun din yung malimit kong tanong. After a day, are we good? Are we doing the Lord's will in our life? So sometimes we need to ask that question, more oftenly.
Are we doing the Lord's will in our lives? No? Amen. So I think God has a plan for you. No? You need to seek Him. Tanongin mo sa Kanya kung ano yung plano niya para sa iyo, no? And seek Him with all of your heart, no? And kung napalayo ka, then God will bring you back, no? In that plan, no? That God has for you. Seek Him with all of our heart, and then you will be there, no? In that journey with our Lord. It is an exciting journey. It is an exciting journey. You know that you're pursuing the will of God in your life. Alam mo, no? Ginagawa mo yung plano ng Panginoon sa buhay mo. May mga panahon na napapagod ka, no? May mga panahon na nakakamali ka, no? You know, the small things, no? in the journey. But you know, that will not disqualify you in the journey, no? And you will continue in that journey, no, that God has for you. Amen? So, sana po, you will continue with your journey, and we will continue to journey together, as a family. Amen? So, maganda ang plano ng Panginoon para sa atin. Meron tayong Diyos na nagplano na para sa buhay natin, kung anong gusto niyang gawin, no, para sa buhay natin. At aalamin na lang natin mula sa Kanya, no? At lalakaran na lang natin. Tutulungan niya tayo para matupad yon, ipagkakaloob niya sa atin, no? Ang kalakasan, ang pagpapala, no? Ang pabor, no? Para mabuksan ang mga pintuan na dapat mabuksan sa atin, no? Na hindi kaya saraduhan ng kaaway, no? Mga pintuan na bubuksan niya para dalahin niya tayo doon sa magandang plano ng Diyos para sa ating buhay. So, manatili tayo, no, na nagtitiwala sa Kanya, no, ng buong puso, no, na nagtitiwala sa ating Panginoon, no, na may pinagdadalahan ng Panginoon sa atin. No, at ang maiksing buhay natin, no, ay ating matatapos, no, at magagampanan natin kung ano yung pinlano ng Diyos na nagawin para sa buhay natin. No, at magkaroon tayo ng masaganang buhay, no, dito sa daigdig, katulad ng ipinangako niya sa atin. Amen? Diba? Kamakailan, namatay rin si James Jordan. Isa siya sa nag-influensya sa amin, no? Sa akin, personally, ng malaki, patungkol sa pag-ibig ng Ama. No? Pero he died. He died at the age of 70 plus. No? Parang hindi siya mabot, early 70s lang ang age siya. He died of cancer, pancreatic cancer. No? Hindi ko malilimutan yung comment ng asawa niya. Sabi ng asawa niya, Denise, James died happy. He died a happy man. He died a happy man. He went through the world that once. Hindi na nila mabilang ilang beses sila umikot ng buong mundo, no, para gamitin ng Lord sa pagtuturo, pagpapalakas sa iba. No? And kahit may sakit na si James, no, sinusubaybayan ko pa rin siya sa mga journey niya, no, sa pag-share niya. But his wife, sabi niya, James died a happy person. No? He's a happy man when he died. Why? Kasi alam niya kung ano yung calling ng Lord sa kanya. Alam niya, di ba, meron siyang tatay na tumawag, gumamit sa kanya. No? At alam niya, no, kung uwi na siya. Umuwi lang siya sa tatay. So, my prayer, na yung journey natin, malakaran natin, magawa natin, ma-enjoy natin, yung journey natin sa ating Panginoon. How's your journey? Kamustahin mo yung katabi mo? Kamusta, kapatid, ang paglalakbay mo? Give your life to our Lord. Then raise up disciples around you. Diba? Influence them. No, ikaw naman, diba, have time, read the Bible, receive from the Lord. No? And then whatever you receive, you share it to other people. That's a journey. That's the simple journey that we have. No? We receive from God, our Father, and whatever we receive, we share. No? And we walk that path, no? of
being sons and daughters to our loving Father. So that's how simple the journey is. Amen. So let's seek the Lord, seek God, love Him, give your life, and be used by God. Be used by God. Okay, tayo po tayo.